Sa mga hindi nakakakilala, siya nga pala si Janet, ang batang sa murang edad ay nakikipagsapalaran na sa laot para makapagtapos ng pag-aaral. Sardinas po. Tapos, Tapos minsan po wala pong ulam. Siya yung bata na kinakailangan pang lumayo para lamang wag makita o pagtawanan ng kanyang kinakain. Kaya't upang matigil na ang kalungkutan na ito ni Janet, may good news sana ako sa iyo. Gusto sana namin ni Tita Faye na kunin kang scholar. Ha? Salamat po. Magiging masaya ka kaya kapag nag-scholar ka namin? Opo. Hindi na po makakaulam po ng mala. Masama sa damdamin ko na yung anak ko gusto yung gawin ay hindi niya madala makuha gawa ng wala yung papa niya, mahirap talaga. ngayong araw matapos ang malakas na pag-ulan ay sinamantala namin ang panahon para makapunta kami sa lugar nila Janet. Mga kalingap, welcome back sa ating munting channel, sa ating page, sa ating YouTube channel. Thank you so much sa lahat ng patuloy na nanunood at sumusuporta. Salamat po dahil sa inyo na pagpapatuloy natin itong gawain natin, itong ating misyon. At syempre sa mga sponsors, salamat din po sa inyo. Ngayon nandito kami kala Janet sa lugar nila Janet. Ha? Papalit daw po. Papalit, wala kaming pampalit. Nagpapapalit yung bata sa atin. So andito tayo ngayon kala Janet para kamustahin natin si Janet, no? At may sorpresa din ako sa kanya. So andito sinundo ng papa niya. Kasi nadaanan namin kanina, nalampasan na pala namin. Kamusta ka Janet? Saan galing? Natin ko po yung katapos. Ano yun, nasa noo mo? Na paano yan? Sugat po. Bakit? Anong nangyari? Nabubutol po. Nadaanan ka ba namin doon kanina? Hindi kita napansin. Kamusta naman? Okay lang po. Okay naman. Kailan ang balik mo doon sa doon sa tinutuluyan mo sa tita mo? Hindi na po ako babalik dun. Hindi ka na babalik? Bakit? May nakuha na po si mamang service. Service? Meron na? Nagka-problema ka ba doon? Hindi naman. Hindi naman po. Wala naman naging problema. Basta lang, kasi ito nga yung gusto mo, yun, nakaka-uwi-uwi ka. No? Dito tayo. Sa bahay niyo. Asan ang mama mo ngayon? Nasa banban po. Naga Hindi po ako nakakapag-linis. Bakit di ka pa naglinis? May hinatid ka? Bakit ano yung gagawin ng kapatid mo? Pinatid ko po yung at masahin pa daw po siya eh. Ano mo ba yun? Ate ko po. Ate mo. Kasi yun yung bagong panganak? Mm. Okay. Kumusta yung kita ng papa mo sa pagdadagat? Hindi nga po nakakapaglaog. Kasi maulan. Paano yung pagkain nyo? Ha? Saan kayo kumukhang pangkain nyo ngayon? Nangiram po sa mga kapatid namin. Hinihiram na lang? Ako. Grabe no? Kasi ito yung problema mga kalingap kapag mandaragat ka o ang trabaho mo yung sa dagat. Once na lumakas ang dagat, talagang wala kang magiging trabaho. Pati nga pag-uuling, hindi makakapag-uuling kapag ganito umuulan, di ba? Anong ginagawa lang ng papa mo para magka-income? Ano niya? Wala talaga. Mama mo? May lakad po sila ngayon. Parang yung mama mo, lalaban ba siya ng ano? Opo. Kakatuwa yung mama niya, gustong mag-serbisyo sa barangay nila kahit na ganito lang yung buhay. Gusto niya mag-serbisyo, no? Gusto niya makatulong. So sana manaling mama mo, no? Okay. So ngayong araw, ano ba yung pinagkaabalahan mo? Pasok mo na naman bukas. Naglaba po ako kanina. Tapos Naglaba ka? kahapon po. Kwentahan mo naman kami, kumusta yung pag-aaral mo sa school? Ayos naman po. Masaya. Masaya po. Masaya. Kumusta yung mga binabaon mo? Okay lang naman po. Anong binabaon mo na ngayon pag mapasok? Baka toyo pa din. Sardinas po minsan. Ha? Sardinas po. Tapos, Tapos yun yung minsan po wala pong ulam. ganun pa din, wala ka pa rin ulam. Grabe. Tapos ito ko sa mga kalingap si Janet, siya po yung sa mga hindi nakakilala. Ilan taon ka na Janet ulit? 14 po. Sa edad po na 14 years old, 14 years old. Nakikipagsapalaran po siya sa laot. Dati sumasama sa papa niya para po mangisda. Kasama siya ng papa niya na lumalangoy sa dagat para lang nang sa ganun makadagdag o makatulong siya sa magulang niya. Kahit na ayaw siyang pasamahin, siya po yung nagpipresenta. Ngayon nga lang pinatigil na siya sa pagsama sa ngayon kasi nga nag-aaral yung bata. Tapos tumutulong pa siya minsan sa pag-uuling dito para lang may pandagdag baon. Bunso ka Janet, di ba? Magkakapatid. Okay. So iniisip ko kasi yung pagkain nyo.
Kung gantong wala kayong laot si papa mo paano yung kinakain nyo? Yung mga kapatid mo ba, buti may naibibigay? Yun po kasing yung asawa po nung kapatid ko nasa Maynila na po. Kakalis lang po minsan. Kahit pa paano nabibigyan kayo. Grabe, ano yung madalas na inuulam nyo dito? Ngayong walang trabaho sa papa mo? Gulay po. May mga tanim ba kayo? Naunga po dyan sa balayin. Sa? Mga balayin po. Mga talbos ng ginugan. Nangunguha na lang kayo. Okay, kailan ka pala umuwi dito? Kahapon po. Kahapon lang? Sabado kahapon, diba? Umaga? Maaga ka umuwi? Maga po. Okay. So, yun na yung huli na tutulog ka dun. Araw-araw na dito ka na. Okay. So, Janet, napunta kami dito kasi may good news sana ako sa'yo. Gusto sana namin ni Tita Faye na kunin kang scholar. Kami na yung bahala sa lahat. Sa pagbayad ng service mo, sa allowance mo, para hindi ka nagugutuman, para hindi ka pumapasok na sardinas lang ang baon, hindi ka pumapasok na wala kang baon. Okay sa'yo yun? Salamat po. Ha? Salamat po. Magiging masaya ka kaya kapag nag-scholar ka namin? Opo. Bakit? Bakit ka magiging masaya? Hindi na po ako makakaulam po ng mala. Hindi mo na mararanasan yung walang ulam. Opo. Okay, mga kalingap, ito yung natin. Kukunin na natin si Janet na kasama sa scholar natin na yung suportahan natin sa pag-aaral. Mga kalingap, kung meron po tayong mga scholar na hindi natin madalas nag-vlog, dire-diretso po yan. Hindi naman kasi kailangan na bawat mag-aabot tayo, kailangan laging vlog ng vlog. Dire-diretso po yung scholarship niyan. Kagaya po ni Amir, ayan, bibihira tayo magka-vlog pero dire-diretso po yan. Kasi hindi naman nga pwede na every time na lang na kaya mag-aabot tayong allowance, bibidyo pa natin. So, kung may hindi ka napapanood, basta't sinabi po natin scholar po natin yan. Kaya Janet, ngayon isa ka na sa scholar namin. Sana makatulong kami sa pag-aaral mo. Salamat po. Anong grade ka na ngayon? 7 pa lang po. 8, 9, 10, 11, 12. 5 taon pa ikaw mag-aaral. So 5 taon na kasama mo kami sa pag-aaral mo. Ano? Masaya ka? So okay, masaya si Janet na scholar na para makatapos pa yung bata. Tsaka yung nakakawa kasi na yung kwento mo sa amin dati kapag mga kaklase mo kapag kumakain, lumalayo kayo. Opo. Grabe. Pero ngayon po hindi na po ako nahihiya kahit po asin po yung ulam ko. Ngayon, may sinasabi sila sa'yo? Wala naman. Wala naman. Di ba sabi mo dati may nagbibigay naman sa'yo ng ulam kung minsan? Ngayon po mayroon din po minsan po binigyan po nila ako ng ulam. Inabutan ka nila? Opo. Grabe. Kaya yung mga kalingap, yung mga bata dyan na sobra-sobra yung nyo, matuto po tayo magtabi para nang sa ganun makatulong tayo sa magulang natin. Hindi porke mapera yung mga magulang natin, lulubos-lubusin natin. Dapat po mga kalingap ay matuto din tayo na magtipid din para makatulong tayo sa kanila at matutuwa ang mga magulang natin kapag bata pa lang tayo marunong tayo mag-save. Kagaya nga ni Janet, pumapasok asin lang yung ulam. Tapos minsan sardinas, minsan wala pa. Alam niyo yung pakaramdam na kailangan pa niya dating lumayo para lang hindi makita ng mga klase niya kung ano yung kinakain niya. Grabe. Okay Janet, ngayon may dala ako sa yung groceries. Ito para may pagkain kayo. Gawin ba na mag-open yan ha? Groceries to para pang-alalay nyo ngayong medyo malakas ang dagat, hindi makapaglaot sa papa mo. Para may makukunan kayo ng kapapano pagkain niya, no? Okay. Total, yung kamag-anak kasi nila, kinuha na po natin na binigyan natin ng trabaho na sa bahay siya nagkatrabaho, tag-alaga po ng aming anak ni Commander para kapag nag-vlog kami, siya po yung nagbabantay. So binigyan natin trabaho. Dito rin siya umuwi, katabi lang na bahay nila Janet. Every week sa kanya ko ibibigay yung allowance mo, ha? Salamat po. Okay. Marami. Alam naman Janet, ibibigay ko sa kanya allowance mo para tuwing papasok ka, ikaw bahala mag-budget, ha?
Tingin mo, kaya mo mag-budget? Kaya po. Ha? Kaya po. Kaya mo. Sa tingin mo, magkano yung... Wait lang. Sa tingin mo, Janet, magkano yung magiging allowance mo daily para alam namin? Sa araw-araw, magkano yung nagagastos mo sa pagkain, merienda nyo? Pero minsan naman po na sa isang linggo po nakakapagbaon lang po ako ng 100. 1 linggo? Opo. Grabe naman, sobrang tipid naman nun. 1 linggo, 100. Pero ngayon, Janet, kahit paano naman, hindi naman mo na mararanasan yung 1 linggo, 100. Ano? Basta yung ibibigay ko sa iyo allowance, sa tulong ni Tita Faye, shoutout po sa inyo, ay yung sasapat syempre sa pang-araw-araw mo. Ano? Kasi sa pamasahe, wala ka naman ang poproblemahin. Kami magbibigay, ha? Ipoprovide ko yun dun sa driver na kausap ng mama mo. Ano? Every month, magkano ba ang bayad? Hindi ko lang po alam kung mama. Siya po yung nakipag-usap. Pero yung dati, magkano? 300 po ata. 300 per month? Ang mura naman pala. Pag per month, 300. Baka hindi natin alam kasi mahal lang ang gasolina ngayon. Pero okay lang po yun. At nandiyan naman si Tita Faye din na handang umalalay sa atin. Sponsor din po yan ni Mark sa pag-aaral. At shoutout din kay Tita Jo para po kay Amir sa pagtulong niya kay Amir sa pag-aaral. Thank you so much. Okay. Ngayon, Janet, ay kumusta mo kami sa mama at papa mo na lang, ano? Andiyan ba yung papa mo? Opo. Sige, tawagin mo. Makamusta natin. Tawag si papa mo. At pwede nating makamusta. Patawag natin yung papa ni Janet. Makamusta din natin. Siyempre, parang bilang respeto din natin na nandito tayo sa lugar nila. Kausapin din naman natin. Okay. Tay, halika po, tay. Anong pangalan mo, tay? Renato. Si Tatay Renato. Ilang taong ka na ba, Tatay Renato? 60. Paano yan ngayon? Hindi pala kayo makapagdagat. Ay wala, nakaganito. Hindi ko makaya sa tahik na wala man akong trabaho sa tahik na ano. Wala kayong pwedeng trabahuhin sa... Ibig sabihin ni tatay, sa mga kabayanan, wala siyang pwedeng maging trabaho. Wala. Lalo na may edad na rin si tatay. Ang pag-uuling, hindi rin makapag-uling, maulan. Ay maulan. Hindi pati, bawal lang din magkapag marami. Oo po. Ay, paano po tayong pagkain nyo? Ay, kung minsan ay pagkawala, ayaw ko sa mga anak ko. Manghihiram, tama siya nabi ni Janet. Manghihingi na lang sa mga kapatid niya. Sa alangan mong hindi man ako kantiisin nila. Tatay, si Janet po, tatay, ay... Nahinga sa akin ng ano, pambili, anong pinagpambili mo na ano? Sabi ko, wala akong makukuha man sa ko, wala akong mautangan. Ay, ganun. Oo, naman. Ay, kailangan daw niya bukas. Kailangan bukas. Sabi ko, pero ito ka mamutay, wala naman akong nautangan. Oo, naman. Yung mga anak ko, wala din daw silang kita ay. Hindi naman nila tatay kasalanan na ito lang yung kaya nila ngayong trabaho, maging trabaho, yung pagdadagat. Diba tayo? Hindi ako makalaot kung ano, laging malakas. Kung pwede naman lumaot, bakit hindi? Diba tatay, kahit matanda na, diretso pa rin. Tatay, may good news ako sa inyo. Si Janet po, kinuha ko ng scholar sa pag-aaral niya. Lahat ng gastusin po ni Janet, kami nang bahala, allowance, yung bayarin sa service niya, kami na po ang bahala ng tatay. Salamat naman sa inyo. Wala po naman tay. Ha? Para makataas po itong anak nyo. Tsaka para hindi na niya maranasan yung nag-uulam ng asin o walang ulam. Ay kami talaga masaya kinahit na nyo. Hindi ako natangit, nangyayari naman talaga. Yan nyo tay, hindi na mangyayari kay Janet yun, ano? Okay, ano po yung tay? Anong gusto nyo sabihin? Yun yung sinabi mo, yung service niya. May kausap na si mama niya. Oo nga daw po, meron na. Kami na po ang bahala, tatay. Umpisa sila bukas. Okay. Okay, basta tatay, kami ang bahala. Buwanan ba yun? Oo, buwanan. Okay, kami po magbabayad, ano? Kakusap ito, pwede nyo ba sa akin may ituro yung ano na yan? Masamahan kung, halimbawa bukas, masamahan nyo ako dun sa driver, sa service. Kay parang store. Okay, dyan lang po malapit. Naroon sa kabilang purok. Sa ilayang Bamban. Malapit lang. Mga kunan store Mirabona. Okay, sige po tatay, kakusapin natin para sabihin ko ako ng bahala. Ano? Ako nakipag-usap dun si Mrs. Sasabihin ko kay Mrs. na samahan kay bukas at siyang kausap pa, hindi ako. Okay. Okay, sige kasi nabanggit ko na din naman sa mama ni Janet dati na baka may makukuha ang service. Bigyan ng service yung bata. Mabuti po. Kasi si Janet ayaw na po niya makituloy dun sa kasi siyempre una nakikitrabaho lang din dun yung tita mo. Wala kapag hindi yung kanyang bahay. Oo, nakikitrabaho lang din dun. Siyempre kahit pa paano mahiya din itong bata na kumilos kasi hindi naman totally bahay ng tita niya yung buti kung sariling bahay. Makakakilos ka na maayos. Sila nakikitira din doon ay.
Tay, kayo tay, ano yung nararamdaman nyo kapag yung may time na si Janet pumapasok? Ganun na nahihiya daw siya minsan. Ako ngayon hagas din niya pagkakatulad nung nadahin sa akin ng baon. Mahagas man ako, katulad nung hindi ako makalaot. Kaya kung minsan nalat ako sa mga ko, kung minsan na may yung nabibigyan ako pag mayroon sila. Pagka wala, di ba, nagtitiis kami, gayon lang. Tatay, bilang tatay din po ako, ano po sa pakiramdam nyo kung minsan din natin ay ibibigay yung pangangailangan ng anak natin? Anong nararamdaman nyo? May masama sa damdamin ko na yung anak ko gusto yung gayon ay hindi niya madala, makuha gawa ng wala yung papa niya, mahirap talaga. Kaya ako hagas din. Pero nagpipilit naman siya, nakatalang kahit walang baon, napasok yan. Desidido talaga. Oo, naglalakad yan, hati tayo mag-asawa doon sa lumok. Grabe. Makapasok lang. Ang layo nito sa promise mga kalingap. malayo Ang layo po nito sa school ni Janet. Sa totoo Ay, lang, malayo. hindi pa po mismong sentro. Pagdating mo sa sentro, lalakad ka pa Lalampas ng pa. malayo para po makarating sa school nitong bata. Pero itong bata, talagang kahit palalakad talaga. Totoo Lakad yan, talaga. hatid namin yan. Makapasok lang, at nag-iyak yan pag na-absent. Ay, ganun. Kami ang nakukuha mag-asawa. Sabi nga nung inat, huwag ka na muna pumasok ng araw. Ay nagpipilit, hindi hatid namin. Janet talaga, Janet. O, yaman mo Janet, at dahil masipag ka, siyempre hindi naman tayo tutulungan ng sponsor natin kung hindi nakita yung pagsisikap din ni Janet, yung pagiging masipag sa pag-aaral. Yung desidido, yung porsigido, yung po importante ay yung bata porsigido makapagtapos kahit na ganyan. Ano, tatay? Isipin nyo, walang baon, sobrang layo ng nilalakad. Kung ako siguro mga 2 oras mahigit yun. Malayo talaga. Oo, pero pasok pa rin. So, hindi naman po sa basta-basta lang maging sponsor, nakitaan ng potensyal yung bata. No? Sige Janet, bukas kailangan mo ng project? Bukas nga. Bukas na mag-i-start yung ano mo ha? Bukas na mag-i-start yung allowance para sa amin. Ha? Okay, wala ko naman yun. Sige. Ano ba ganito sa nanunok ka? Parang kahapon pa nagsasabi sa akin, talagang wala akong mapamadalin siya. Hindi mga Isang makalakad lang kami. daw, binabaon niya minsan pag 1 linggo. Ano? Grabe. Binigay mo dyan unang 1,000, binili ng mga gamit naman niya, yung bag, sapato. Binili ba ka na andyan? Grabe po, ano? Binigyan natin si Janet kasi nung nakaraan ng pera, ng allowance. Ang ginawa daw niya, binili naman ng mga gamit Binili. para sa pag-aaral niya. Kulang yung kanyang kunay, walang sapatos yan. Janet, ngayon ang gagawin mo, siguro doon ka na bumili ng lunch mo. Huwag ka na magbaon kasi pag nagbaon ka, malamig na yan pagdating doon. Malamig. No? So doon ka na lang kakain. No? Siguro kung mag-allowance ka man ng 100 a day, okay na yun siguro. Ano? Malaki na, Ha? malaki na po yun. Malaki na yun para sa'yo? Yung kanya, may pangkain na sa ayos na yun, oh. Yung kala naman ng kanin. So si Janet matipid po itong bata kasi 100 para sa 1 linggo eh. Kung sa iba po yun eh, baka kulang pa. Kulay, mareklamo pa yun. Magrereklamo pa. Mareklamo pa. Kasi ang pumapatak ng 5 araw, kung 100, eh di 20 pesos. Grabe naman yun. Okay. O Janet, hawakan mo to. Ha? Diyan mo yan sa'yo. Para Bumili ka na ng project mo. mabili mo yung project mo, ha? Ba't naluluha ka? Wala po. Ha? May bumili na po kasi ako ng project. Okay. Magbanlaw na kayo Naluluha si Janet na naman, oh. Magbanlaw na kayo. Iyakin kasi itong bata na to, ay. O, sige, huwag kang malungkot. Basta dapat ngayon masaya ka na kasi may tutulong na sa atin, ano? Malaking bagay na yun yan. Yung service mo, sila na ang mananago. Ha? Okay, basta maganda yung naisip mo na uuwi ka na dito para kahit papano, magulang mo may edad na rin. Kung may gawain man na gawain sa loob ng bahay, matulungan mo sila. Matutulungan. Yung nagawa niya dito, puna ito, hugas, naglalabas. Malaking bagay para sa kanila yun kasi sila may edad na din ay ano. Okay, sige tay ha. Salamat sa Sige iyo. po tay, salamat din at kinatsagaan niyo makapagtapos tong Paano ano po. pala ito? Saan magkikita kayo bukas papunta rin sa service nito? Kami po ang pupunta dito sa inyo. bukas. Oo. Tapos samahan niyo po kami doon, puntahan natin. Pag wala si Miss, sasamahan kita. Okay po. Wala pong problema. Okay. Sige Janet, kayo nang bahala mag-open nun ha. Okay. Anong gusto mo sabihin kay Tita Faye pala? Sa tutulong sa atin sa scholar mo. Marami pong salamat sa inyo kasi kahit pa paano po napakalaking tulong na po na binigyan niyo sa amin. Tita Faye, salamat po sa pagbibigay ng pag-asa sa mga kabataan, sa pagtulong sa amin. Kami naman po dito at gagawin namin yung best namin para
maging way kami, maging tulay kami para sa mga nais niyo pong matulungan. Shoutout din pala kay Ninang Adel Yuson, kay Ninang Adelina, kay Tita Jo, yun, shoutout kay Tita Celia, kay Tita Margaret. Salamat po sa inyo lahat. Kay Ninong Hawaii, God bless at more blessings po sa inyo. Paano, Janet? Pupunta na muna kami ngayon, ha? Okay, pa tayo. Huwag ka na malungkot. Oh. Ha? Okay, mga kalingap. Nakakadilit ko na ng pag-aaral ikaw. Ikaw pala tayo, baka may gusto kong sabihin. Yan, sa akin, salamat din sa inyong sa inyong grupo at gawa ng natulungan din kayong mag-anak. Opo. Salamat muli. Opo tayo. Sana marami pang blessing tayo. Oo, ay marami pa. Basta mag-pray lang, ano? Dasal lang tayo at samahan ng konting sipag kung kaya pa. Ay, kaya ko, basta ako na ako niya kanala talagang na pinipilit ko. At Pero pag may naramdaman na, huwag persahin. Talaga ako lang madaling mapagod, kaya dahan lang daw makapersa ng katulad nung una na konting Na talagang kalakasan na isang pa, minuto, ano? 2 minuto, malakas na naman ako nung. Okay. So ganun lang, huwag persahin, ano? Pag may naramdaman, pahinga muna. Yun nga, ang ginagawa ko. Pahinga muna, huwag persahin ng sarili kasi pag naratay tayo sa higaan, yun ang mas mahirap. Yun ang matindi ron. Bukod sa asikasuhin tayo ng asawa natin, anak natin, 'di ba? Oo. Kasi wala na talaga tayong magagawa. Hindi na magagawa ang parin Kaya magawa. ano din, mahalin din natin sarili natin, huwag abusuhin. Yun lang. Okay, so mga kalingap, okay tayo. Hanggang dito na lang yung vlog natin at si Janet kasama natin ngayon, si Rans at ang anak ni Commander. Maraming salamat sa patuloy na panunood nyo. Sana marami pa tayong bata ang matulungan, mabigyan ng pag-asa, makapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.